Hello guys! Hello. This is for Cancer. Cancer, welcome dito sa aking channel, Palaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, energy gabay para sa inyong lahat. Okay. This is for Cancer. Alright, so Cancer. Wow. Cancer. Eto na naman tayo. Sa linggong ito, Cancer, kailangan mong mag-ingat ha. You need to be careful. Kung kayo ay naglalakad sa mga public places, lalo yung mga Cancer dyan na every morning or every night, kung nag-overtime ka, tapos mabilis ka kung kumilos pauwi, yung mga personal things nyo. Ngayong linggo to ha, Lunes hanggang linggo to, 6 to 12 of July. Mag-iingat kayo ha, kung nasa areas kayo na maraming mga magnanakaw, kasi possible na manakawan ka. Okay? Possible na manakawan ka. Next is love life naman. Kung ikaw ay you're dealing with your love life, possible na may mga third party dito na hindi mo inaasahan. Third party nga, ililihim sa'yo. And sa nakikita ko, possible na mas bata sa'yo yung ipapalit sa'yo or yung person ng taong ito. So, if you're married, posible lang yung asawa mo ay nagkakagusto sa isang mas bata pa sa'yo or mas bata pa sa kanya. Okay. And kung may mga nanliligaw kayo sa linggong ito, nasa Mercury retrograde tayo, huwag kayong maniniwala. Alam nyo guys, so during Mercury retrograde, yan yung panahon na wag agad-agad tayong maniniwala sa mga kwento. Mga ganyang klaseng ano. Kasi it's part of manipulation yan. Huwag kang mag-start ng business sa linggong ito. Huwag kang makikipag-collaborate. Huwag kang tatanggap ng relationship. Okay? Patapusin mo yung July. Sa August ka na makipagrelasyon. Alright? Okay, first card natin. 7 of Wands. You need to protect yourself. Protection to guys. Protection. So, since yung dalawang barahan na yan is all about cheating, all about pagtatraidor, fake, chismis, pagnanakaw, lahat ng klase ng negative yan. Ang kailangan mo sa linggong ito is protection. Protectionan mo yung sarili mo, physical body, emotion, psychological, financial, spiritual. Kailangan mo ng protection sa linggong ito. Okay, Death card. So, yon. Sabi ng bara sa'yo dito, may mga possible na endings and new beginnings na mangyayari. Diba? Like, halimbawa lang, mga relationship na gusto mong tapusin, gusto mong makipaghiwalay, gusto mong magkaroon ng bagong relationship, gusto mong mag-resign, gusto mong lumipat sa kung saan pa man, wag ngayon na July. Okay? Sinasabi ng baraka, proteksyonan mo kung anong dapat proteksyonan. Huwag kang magdedesisyon, especially sa pagre-resign sa trabaho, na parang, ngayong July, bigla kang nakapag-isip ng pagre-resign, no? Travel din. Pag-iingat sa pagta-travel. Mag-iingat sa pagbili ng sasakyan. Okay? Huwag maging impatient sa kung ano yung future nyo. Huwag masyadong mag-i-expect. Okay? Sa nakikita ko dito, ang kailangan mo is protection sa pagta-travel talaga. Kasi pwede kang manakawan, cellphone, pera, wallet. Lalo kung palagi kang natutulog sa bus, sa train, or sa jeep, naku, mag-iingat ka. Kasi posibleng magsisi ka niyan. Okay? So, sa nakikita ko sa'yo dito, ang sabi ng bara sa inyo dito, huwag tayong masyadong burara. Okay? Alagaan natin ang ating sarili, ang ating mga resources, ang ating katawan, ang ating pera, ang ating mga everyday ginagawa natin. Yun sa mga nagko-commute or doon sa mga pagod na pagod. Kung nasa ibang bansa kayo, mag-iingat kayo guys. Alam nyo sa Japan, makikita mo sa mga train station, yung mga tao puro naka
headset or naka-earphones, nakayuko, tulog sila. Okay? Meron din na isang sa Japan, isang place na pag dumaan ka, lahat sila natutulog sa street, 'di ba? Yung parang mga laseng na pagod sa trabaho, ganyan. Tapos parang hindi na nila kaya yung exhaustion nila. Pero ligtas sa Japan ha. Ligtas. Kahit na nakatulog sila dyan, may wallet, may cellphone, walang mananakaw. Pero kung sa ibang lugar kayo, mag-iingat kayo. Kasi pag ganun, lalo kung sa Pilipinas, 'di ba? Pag natutulog, nakitang nakakurbata, ganyan, nanakawin yung gamit niya. So, ayun, kung nasa Pilipinas ka or nasa country ka na talamak yung nakawan, mag-iingat kayo. Okay? Next is Seven of Pentacles. So, nakikita ko sa'yo dito, yun, Cancer, huwag kayong masyadong matakot sa kung ano yung mangyayari sa inyo sa future. Kasi, parang ang nakikita ko, you are panicking diba? You're panicking You're worried about your future. You're panicking about what will happen sa future nyo. Ang sabi ng bara sa'yo dito, be patient. Okay? And ang problema sa inyo, okay mga Cancer, ang problema sa inyo, sobra-sobra yung expectation nyo. Like, sobra yung expectations nyo. And yun yung kailangan yung alisin sa panahon ngayon, guys. Sa panahon ngayon, kailangan nating mamuhay sa pang-araw-araw. Okay? Be present. Be present. Hindi ibig sabihin na yung anak mo ay malapit ng graduate ng kolehiyo, magre-resign ka na sa trabaho. Hindi. Kasi, obligasyon mo yun na pagtapusin yung anak mo. So, whatever man na plano niya, pagdating ng araw, sa kanya yun. Okay? So, nakikita ko, bawasan din natin yung kung mayabang ka sa sarili mo, bawasan mo yun. Kasi doon ka magkakaroon ng problema. Kasi kahit hindi mo kaya, ipapakita mo sa mga tao na, ay, kaya ko to. Parang ganon. Okay? Alright, so next is Four of Wands and the Lovers. Nakikita ko sa'yo dito kung single ka na Cancer, single ha, sa mga single. Sorry. Kung single kayo guys na Cancer, huwag kayong magmamadali na magpakasal sa Pilipinas or magkaroon ng relationship. Lalo kung nasa ka pa lang, below 30 years old, nako, mag-enjoy ka muna. Kasi sa nakikita natin, makakatagpo ka ng mamahalin sa ibang bansa. Or sabihin natin na foreigner siya, lalaki ka man or babae. Huwag kang magsisettle sa kung kani-kanino lang sa ngayon. Below 30 years old to ha. Pwedeng ikakasal ka sa Pilipinas or sa ibang bansa. Or posibleng makakatagpo ka. Like kung magtatrabaho ka sa ibang bansa, makakatagpo ka ng mamahalin sa ibang bansa. Okay? You'll be super lucky pagdating ng araw. So kung below 30 years old ka, marami pang opportunities ang darating sa'yo. So wag kang magsisettle ngayon sa mga walang kwentang bagay na yan. Okay? And wag kang ma-pressure ha. Yun ang sinasabi ko sa mga Cancer, wag kayong ma-pressure. Kasi because of pressure na yan, nagmamadali kayo Yung barkada nyo, may asawa, may anak na. Kailangan yung humabol. Kasi sa reunion, lahat may anak. No. Wag mong madaliin yung sarili mo kasi magsisisi ka Ang importante you're free Yung freedom mo dito. 'Di ba? Which is, ano ba yung importante sa'yo? Yung freedom mo or makipagsabayan sa kanila? Kasi for me, kung ako yung tatanungin mo, based sa readings mo na to, ang sasabihin ko sa'yo, maghihintay ka hanggang sa, like, ma-enjoy mo lahat, makapag-travel ka around the world, 'di ba? Mahanap mo talaga yung ideal person mo para magpakasal ka, magkaroon ka ng magandang future. Pero huwag kang mag-i-expect sa ngayon. Kumbaga, kailangan mong trabahuhin siya. Bawasan yung expectation, pero trabahuhin mo siya. Okay? Huwag sobra-sobra yung expectation, tapos hindi ka naman kumikilos. Okay? Sa nakikita ko sa'yo dito, may potential ka na mag-travel. May potential kang, in the near future, magkaroon ng napakagandang bahay, malapalasyo.
magta-travel, magkakaroon ng sasakyan, love life, ikakasal, magta-travel ka sa ibang bansa. Okay, thank you guys. Bye!